Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong reakan na video. Ito ay galing sa KMJS, no? Bago lang yatang upload ito. Ito yung may nililinaw si Sir Ed dito Kasi nag-usap kami dalawa regarding dito. May mga part daw kasi na hindi in-include dun sa video. So panoorin muna natin. Ang title nito, Pamilya Mula Samar, sinundan daw ng nuno sa punso nung lumipat sa Cavite. So ito yung video. Pamilyang lumipat sa Cavite mula sa Samar, binubuntutan di umano ng mga nuno sa punso. Napapatabi-tabi po raw ang mga bumibisita sa bahay na ito ni Feli sa 13 Martires, Cavite. Sa loob kasi nito, may tumubong napakalaking punso. Ang punso, halos sakupin na ang isang sulok ng bahay ni Feli. Well, basically, ako hindi naman ako naniniwala na na ang punso ay dinesign yan para sa mga nuno. 'Di ba? Anay ang laman nito, 'di ba? Kahit si Sir Ed din naman sinasabi sa amin na ang punso ay anay talaga ang laman niyan. Hindi naman porkit may punso diyan ay may nuno na yung laman. 'Di ba kadalasan 'yun ang paniniwala natin ngayong mga Pinoy, 'di ba? Mga nagbabasa ng comics nung araw diyan, ganyan However, 'di ba? Parang let's say sa puno may nakatirang kapre. Alam naman natin ang puno wala namang kwarto sa loob 'yon. Wala namang wala namang yung talagang tirahan. Parang siguro kung ako hindi ito galing kung kani-kanino. Yung mga nagsasabi siguro na may nuno sa punso, parang yung mga puno lang siguro na tinitirahan ng kapre na hindi not necessarily pag puno, may nakatira na agad na kapre Siguro sa punso, hindi porkit punso siya ay may time siguro na tinitirahan ng elemento, yung punso, pero hindi nangangahulugan na pag may punso ay may elemento na agad. Feeling ko kung titira man ang diyan, ang duwende or hindi dahil punso yan, dahil gusto lang nilang tumira siguro. Hindi galing kung kani-kanino yan, sa akin lang po yun. Ano ko lang po, haka-haka ko lang po yun. 'Di ba? Nasa 2 metro ang lapad nito at nasa 5 talampakan ang taas. Mula Samar, kung saan sila dati nakatira, sumulpot din sa nilipatan nilang bahay sa Cavite. Kahit saan kami magtayo ng bahay, andun sumusunod talaga yung punso. Hindi lang mga 20 beses kami inaalis namin yan. Ayaw talaga tumigil Kaya ang punso, ginawan na lang nila ng sariling kwarto para wag daw silang gambalain ng mga pinaniniwalaan nilang nakatira rito, mga nuno. Ilagay ng kwarto, ng mga kurtina para wag na mapasok ng mga bata. Pero sa kabila nito, kung ano-anong kakatuwang karanasan pa rin daw ang nararamdaman ni Feli sa kanilang tahanan. Habang ini-interview nga si Feli ng aming team, bigla siyang naluha. Okay lang. Ma'am, ang nararamdaman ma'am? Parang may pumipigil. Mabigat na. Kakaiba yung mabigat yung pakaramdam. Yeah, now, yung sinasabi ni nanay na mabigat ang pakiramdam kasi, magagalit na naman sa akin dahil kukontrahin ako. Don't worry, may sasabihin din si Sir Ed tungkol dito. Ako naman kasi, ang pinagbabatayan ko lang, yung logical explanation at science. Yung nararamdaman ni nanay kasi na yan na, pwede kasing kinakabahan siya habang ini-interview Pwedeng or kung may nararamdaman siyang kakaiba, Pigil. Mabigat na. Kakaiba yung mabigat yung pakaramdam. kung yung may kakaiba siyang nararamdaman, sometimes kasi hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Kasi hindi naman natin makikita ng diretsahan kung totoo ba talaga yung nararamdaman niya o hindi. Unless ilay detector test mo yan, di ba? Pero kung halimbawa ganyan, hindi naman natin, alam naman biyakin natin yung ulo ni nanay, tingnan natin kung talagang
yung nararamdaman niya totoo ba o hindi. 'Di ba? Pero pagka ganyan, pwede kasing anong nangyari, nininervyos lang siya habang ini-interview siya. Kasi pag ini-interview ka niyan, may marami na kapalit. Sometimes ganyan din ako eh. Pagka halimbawa nung nandoon, pag nag-shoot kami dati, yung mga first time ko na sumama kila Sir Ed, may mga time kasi nakasali ako dun sa scene. Kapag ka, nabubulol, nagtitake to pa nga ako minsan dyan eh, dahil nabubulol ako, dahil kinakabahan talaga ako. Hindi ako sanay. Sa ganyan. Di ba? Ano ang nakita ni Feli? Bakit ganito? Nagsimula raw ang mga Ang cute ng pusa itim. Oh. Nagsimula raw ang mga kakatuwang karanasan ng kanilang pamilya sa dati nilang bahay sa bayan ng Daram taong 1996. Ipinagbubuntis daw noon ni Feli ang ikalimang anak niya na si Rachel nung sumulpot ang unang punso sa kanilang kubo. Nagpa-plus, may naliligo, may nagtitimpla nga ng kape. Tapos may May nagpa-plus daw. 1+1. So, hindi, sa inidoro yung flash. bumukas ng gasol, laging lagitik, naririnig yun. Kutob ni Feli ang pakay raw ng di umano mga maliliit na nilalang na ito ang kanyang anak. Prinsesa talaga ang mukha niya. Mukha ng Bering Marega. Naririnig kong may kalaro yung bata kahit siya lang mag-isa. Tawa siya ng tawa. Mga 20 sila, hindi naman sila nahanakit. Now, yung paglalaro ng bata, meron namang explanation, di ba? Normal sa bata, I think 3 to 5 years old yata na magkaroon ng imaginary friend. Normal yun, ayon sa psychology. Tingnan natin ha, baka sabihin nyo imaginary friend. Imaginary friend. Normal age. Ayon dito, between ages 3 and 8 pala, hindi 3 to 5. Normal part of childhood yan eh. Yung may kinakausap kunyari, may diba? May nagagalit pa. Don't worry, may diagnosis si Sir Ed dito ng spiritual. Sa skeptical side lang po ako. Gusto nila angkinin yung anak ko. Kaya hindi nila tinigilan dahil Kailangan talaga gumaganon yung no? Pag nagpakita sa iyo yung engkanto. yun nga yung nagustuhan nila. Para ilayo si Rachel sa mga di umano nilalang na kumukursunada sa kanya, sina Feli nag-alsa balutan. Lumipat kami doon sa Katbalogan. Ayun, pagdating namin doon, ang ganda, ang lusog-lusog ng bata, ang ganda-ganda ng katawan niya. Bigla-bigla lang nagkasakit. Dinala na nga sa ospital. Walang makita ng sakit yung doktor. Sabi nga ng alwala, Yan na naman yung walang makitang sakit yung doktor eh. Kadalasan ganyan walang makitang sakit yung doktor. lang nagkasakit. Dinala na nga sa ospital. Walang makita ng sakit yung doktor. Sabi nga ng alwala, may nag-aalaga. Sometimes yung mga ganun yung mga testimonya na walang makitang sakit ang doktor, imposible yun eh. Kahit lagnat, hindi nakitaan. Or imposible naman yun. Sa tagal na tagal ko trabaho sa ospital, never ako naka-encounter ng sakit na hindi nakita ng doktor. Maybe sa unang check-up mo, medyo, kasi sa initial diagnosis, parang iba yun eh. Kasi patuloy kasing, tutuklasin yan hanggat hindi nakikita eh. For example, masakit ang ulo mo. Sa unang check-up mo, pwede kasing, bigyan ka lang muna ng pain reliever. Now, pag hindi ka gumaling, balik ka uli sa doktor.
Tingnan natin kung ano ka, kung meron kang something sa ulo mo. Hindi, panghuli na yung CT scan eh. Basta may mga test na gagawin. Kasi yung pagsasakit ng ulo kasi, pwede kasing ano yun eh, pwedeng kidney. Pwede may kinalaman sa kidney yun. Nagtaka nga ako dati kung paano nangyari yun eh. Pag masakit ang ulo mo, lahat iba blood test ka muna. Baka high blood ka. Kaya sumasakit ang ulo mo. High blood ka or baka mamaya may ano ka sa kidney. Lahat, checkin lahat yung ano, creatinine mo. Ngayon, pag normal lahat, masakit pa rin ang ulo mo, babalik ka uli. Ngayon, yun na yung CT scan. Patuloy yan hanggang sa makita. Pagdating sa CT scan, doon na nakita na may tumor ka pala sa ulo. Patuloy yun. Hindi pwedeng sabihin na hindi makita ng doktor. 'Di ba? Meron mga ganun na sakit na hindi makita, no, hindi ma-diagnose. Bibihira 'yon. Pero eventually makikita din 'yon. Imposibleng hindi. Hindi, tatanungin yun, naniniwala ba ako sa ganyan? Maybe, no? May nagbinta nga sa akin, hindi daw ako naniniwala sa paranormal eh. Tsaka sa multo eh. Pero nag-ghost hunting daw ako. Tingnan mo kung gaano kabobo yung mga ano. Ang tinitingnan natin dito, yung logical side muna. Kasi kung nag-exist ang paranormal, ako naniniwala naman ako na meron naman talaga. Kaya lang sometimes, kailangan nating i-examine ng maigi yung claims eh. Kahit si Jaime Licao ko na professor ng parapsychology, yan din naman na sinasabi eh, i-exhaust mo muna lahat ng ng hindi yung auto-paniwala agad tayo. Naniniwala naman ako diyan. Kaya lang syempre kailangan maging mapanuri muna tayo, hindi basta pag kinlaim paniwala agad tayo. Hindi kasi maganda 'yon, mga kababayan ko. 'Di ba? Kahit mismo do sa video ko, 'di ba, nilalagay ko naman sa disclaimer sa video ko. For example, no, yung sa ozone disco. Do sa video ko. Nilalagay ko naman doon na na wala akong dinideklarang paranormal eh. Kasi may time kasi na pwede kayo ma-debunk nyo yung nangyayari sa akin doon. Kasi ako nag-i-investigate niyan. Yung sagot ng EMF sa akin diyan. Pwede kasing may explanation kayo doon eh. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, kada may result, wala pa rin idideklarang paranormal. Kahit dito sa disclaimer, no? Kasi mamaya, may mga nagsasabi niyan, pag ikaw ang gumagawa, totoo na! Pag yun nire-react mo, hindi totoo! Ayan o, nakikita nyo naman dito sa disclaimer ko eh. Alam mo ha, dito sa disclaimer ko dito, sana binabasa nyo muna ito. Kasi kahit ako mismo, hindi ako ligtas dyan, mga kababayan ko. Basahin nyo to ha, sa disclaimer ko. Ang mapapanood nyong video ay walang halong pandaraya or kahit anong manipulasyon. Wala naman talaga. Bagamat may halong personal bias. Meron talagang personal bias. Kasi akong gumagawa niyan eh. Kapag akong gumawa niyan, malamang paniniwalaan ko yan. Kaya inaamin ko sa inyo, yung mangyayari sa akin sa video na yan, may personal bias ako dyan. 'Di ba? Kaya nga hinihikayat ang lahat na magbigay ng komento sa mga kaganapan ng inyong mga panood. Hinihikayat kayo. Wala akong dinideklarang paranormal sa video. Kayo na po ang bahalang magdesisyon. Binibigay ko sa audience yung decision. Kasi hindi ako pwede mag-claim. Kasi nandun yung personal bias ko eh. Kasi kung ako mag-claim dyan, sumasagot talaga yung EMF ko. Totoong-totoo talaga. Yung katulad ng ginawa ko dito, no? Kasi biruin mo naman, habang kumakain ako dito, pinas-forward ko na kasi ito eh. Hindi siya ganun ka-erratic. 'Di ba? Habang kumakain ako diyan, hindi nag-response yung EMF meter ko. Nung isang time, bigla na lang siyang pumalo ng pumalo. Sa akin, amazed na amazed ako doon. 'Di ba? Dahil ako yung gumawa noon eh. Yun na yung tinatawag na personal bias. Hindi na nangangahulugan na totoo na yung nangyayari sa akin na yan.
Kaya nga wala akong kiniklaim na paranormal dyan eh. Tapos banda dito sa bandang dulo, sinabi ko dito ha, pakinggan yung sinabi ko dito. More on... So, Kasi- salamat Sara. Sinabi din ng mga wala naman daw sila nararamdaman din dyan. Sinabi ng mga tao ng Guda. Salamat. Salamat. Tama yung sasabihin ko dito ha. So yun daw, hindi naman, hindi, actually kahit ako nandito, wala naman akong nararamdaman. Merong response sa EMF, pero feeling ko pwede nyo makam-upan ng explanation. Pero ang hindi ko may explain yung timing pag nagtatanong ako. Sinabi ko doon, pero kayo baka pwede nyo makam-upan ng explanation yun. Kasi pag nandyan talaga ako, magiging bias talaga ako dyan. Hindi mawawala yon. Kaya yung pagde-decide kung paranormal ba yun nangyayari, nasa sa inyong mga audience yun. Hindi sa akin yun. Wala akong kiniklaim dyan. Debunkable lahat ng nangyayari sa akin. Kahit sa mismong video ko. Kasi kadalasan yan ang bintang sa akin eh. O pag ikaw na ang gumawa niyan, ibig sabihin totoo na. Hindi. May self-debunk nga ako dun sa unang encounter ko sa Clark Hospital eh. Kasi hindi talaga nawawala yan. Yung pagde-debunk, may time na feeling ko totoong-totoo na, tapos biglang na-explain nyo kung paano nangyari, wala akong magagawa dun. 'Di ba? Kung talagang hindi naman totoong paranormal yung naranasan ko ilalaban ko pa ba yun? Now, pinapakita ko lang sa inyo, ito kasi yung nangyari sa akin. Nagre-respond sa akin ng EMF. Malay ko lang ba na yung tinutukoy kong pag-respond sa akin ng EMF na yon biglang may surge lang ng electromagnetic field dun sa area. Diba? Kaya kayo pa rin na magde-decide, hindi ako. Kaya tigil-tigilan nyo ako dun sa mga sinasabi nyo, pag ikaw ang gumagawa, totoo na! Pag yun ba hindi, nakalagay naman sa disclaimer ko, magbasa lang kayo. Diba? Nag-araw doon sa bata. Hanggang sa nangyari na ang kinatatakutan ni Feli. Ang anak niyang si Rachel, binawian ng buhay. Doon namin naisip na nagalit nga daw yun nang umalis kami doon. Nalis daw yung bata. Kasi parang kanila daw yun eh. Inaangkin nila yung anak ko. Para makalimot, sina Feli muling lumipat ng bahay, Cavite. Pero tila hindi raw sila tinatantanan ng mga tinatakasan nilang maliliit na nilalang. Sa kanila kasing kubo, may sumulpot muling punso. Di inalis nga namin ni Mister. Pilit na tumutubo pa rin pilit. Pakita sa akin sa panaginip. Ang sabi sa akin, bakit daw kami umalis doon sa Samar? Bakit daw namin sila iniwan? Hanggang sa hindi na lang daw sa panaginip ang mga ito nagpakita. Nakipag face to face pa di umano ang mga Ayos ito kay Feli. Mahaba ang tenga, walang buhok. Parang ang kulay niya parang medyo madilaw. Ang mga kakatuwang karanasan ni Feli, ipinaalam niya sa kanyang mga anak. Dinededma ko lang po nung nagkasakit siya na parang mabaliw na siya. Sa lang sa isip niya, kung ano lang nasasabi niya. Kaya hindi may history ba si nanay? dededma ko lang po nung nagkasakit siya na parang mabaliw. Nagkasakit siya na parang nabaliw na siya. Meron palang history si nanay. Sa lang sa isip niya, kung ano lang nasasabi niya. Kaya hindi ako naniwala. Pero kalaunan, tila nakumbinsi na rin si Corazon. Simula po tumira kami dito para pong laging may sumusunod sa amin. Tumataas yung mga balahibo mo, tatakot ka talaga. Doon po sa malapit sa higaan namin, nakatabi lang po doon, malapit din po yung punso. Para silang nag-uusap-usap na ang liliit po ng boses nila. Ang ikinababahala ni Feli, tila nagsimula na rin daw pagdiskitahan ng mga ito ang isa pa niyang apo. Yung apo ko na yun, naglalaro yan na sagi. Bigla yung nangatan, bigla yung nangisay. Kahit gusto mo kung Ayos Parang Mario, no? Di ba yung Mario, hindi naman siya nadikit lang si Mario. Alam niyo Mario? Yung video game. Hindi ko na naabutan yun pero napapa... yung naglalakad lang si Mario, di ba? Nasagi lang siya nung kalaban, namamatay na agad.
Buko na yun. Naglalaro yan na sagi. Bigla yung nangatal, bigla yung nangisay. Kahit gusto mo ko man pong umalis, dito lang po talaga na yung binigay ng papa ko sa akin na bahay. Pero sinusundan nga ba sina Feli ng di umano nuno sa punso? Kahit saan kami magtayo ng bahay, andon sumusunod talaga yung punso. Totoo rin Baka nga naman, bang ano lang, 2 beses lang kayo nagtayo ng bahay, nagkataong may punso. hawak na ng mga nuno ang yumaong anak ni Feli na si Rachel? Prinsesa talaga ang mukha niya. Gusto niya ang kinin yung anak ko. Parang may pumipigil. Mabigat ko na. Kakaiba yung mabigat yung pakiramdam. Ano ang kanyang nakita? Para imbes Yan! ang kakatuwang karanasan sa kanilang tahanan, Sir ayon Ed. na rin sa hiling ni Feli, humingi siya ng saklolo. Ah! Paranormal investigator Detective pala to si Sir Ed eh. na si Ed Calwan. Iba yung salubong sa akin, may galit. Meron siyang inaangkin eh. Something like na inaangkin siya. Ito nasabi sa akin ni Sir Ed ha. To be fair naman, ang maganda kasi nakakapag-communicate kami ni Sir Ed eh. Wala daw kinuwento sa kanya. Sabi ni Sir Ed ha, kayo, bahala kayo noon. Kung magiging skeptic pa rin kayo, good. Gusto ko yan. Gusto ko yung pag-skeptic nyo. Pero nakausap ko si Sir Ed pag sa mga guesting na ganito, walang kinikwento sa kanya. Di umano, ha? Sabi ni Sir Ed sa akin. Sa akin, may galit. Meron siyang inaangkin eh. Something like na inaangkin siya. Parang meron siyang gusto niya kanya. Ang tumpok-tumpok na teorya ng pamilya, magkakalinaw na. Pag hinawakan kita, lahat ng makikita mo, sasabihin mo lang ha. Parang kumatakot. Sa aming Siyempre, natatakot. pagbabalik. Paniniwala ni Feli, hawak ng mga nuno sa punso ang kanyang yumaong anak. Parang may pumipigil. Mabigat ko na. Kakaiba yung mabigat yung pakiramdam. Bakit ganito? Pinakita talaga sa akin, ginawa daw nilang prinsesa yung anak ko. Malaki na siya eh. Para mabigyang linaw ang mga kakatuwang karanasan ng mag-anak, nagtungo sa Cavite ang paranormal investigator na si Ed Calwag. Galit ito. Iba yung salubong sa akin, may galit. Meron siyang inaangkin eh. Something like na inaangkin siya. Parang meron siyang gusto niya kanya. Hindi siya taga rito. Hindi siya original na nandito. Opo, Sumama lang sa inyo to. Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Pati mukhang ikaw ang sinusundan eh. Ba yung pitik sa ulo? Takot tuloy si nanay. Sabihin ba naman, ikaw yung sinusundan? Galit siya dahil umalis kayo. Ayun po. Meron kayong hindi pwede na inaano. Sigurado meron kayong napagkasunduan ito. Hindi mo lang maano sa kahit sa panaginip mo. Iniwan nga po namin sila. Kaso, may sinasabi kasi siya na Ano po sa hindi niyo daw po sila pwedeng iwanan. Kasi, may pinangako kayo. Na yung totoo sabi niyo sa akin. Sa panaginip niyo, hindi niya kayo niyayaya sa lugar niya. Yayaya po. Sinasama niya kayo. May mga ipinapakita sa inyo, no? Bali, binibilin niya po ako sa pamilya ko. Pinapalit kayo. Opo. Pinapalit kayo ng ginto. Oo. Opo. Ang una po muna ang gusto nila. I don't know lang ha, kung, ito sinasabi ko pagka kasi kaibigan ko nire-react ko, magiging bias talaga ako. Pero hindi ako magsasalita. Gusto ko mag-comment kayo ng gusto nyo sabihin. Ha? Okay lang po yun kahit anong sabihin nyo sa comment section. Lang kunin. Yung pong ma'am si Nika, yun ang gusto nilang makuha. Pamangkin ko po. Apo. Hindi ha, seryoso ako kung may comment kayo sa baba. Kasi baka kasi blinded lang ako ng pagiging bias ko eh. 'Di ba? Magiging totoo naman ako sa inyo. Ayokong magpanggap sa inyo na nagpapaka-neutral ako. Kasi nangyayari naman kasi sa atin lalo na pagkaibigan nyo yung nakasalang, 'di ba?
Minsan nga, tropa nyo pagka nagkasuntukan kay tropa mo yung mali, makikipagsuntukan ka dahil sa tropa nyo eh. Pero binibigay ko sa inyo yung floor. Sige, at yung babasahin ko kinabukasan, yung mga kinoment nyo dyan. Baka naman may point kayo. Pero now, hanggat maaari, no, pipilitin ko talagang maging neutral. Ako na po yun. Ako po ang lumalaban. Ako po ang kumukontra sa kanila. Hawak ka dito. Hawak ka dito, te. Hindi, hawak ka lang. Ako bahala sa'yo. Umawak ka. Ito ha, sige nga, i-re-upload ko yun. Yung pumunta kaming dalawa ni Sir Ed sa Clark. Ito, I swear to God. I swear to God ha. Papakita ko sa inyo. Yung ganitong. Nung una hindi ako naniniwala sa ganyan-ganyan eh. Nung pumunta kami sa Clark ni Sir Ed, nag-Spirit of the Glass kami eh. Pero minimal lang yung reply sa Spirit of the Glass. Ginanyan niya rin ako. Yung sabi sa akin ganon, may ibulong mo sa kanya, ako yung tinutukoy, no, ibulong mo sa kanya kung anong pangalan mo. I swear to God, may narinig talaga ako na, hindi ko naiintindihan kung ano yung sinasabi. Pero may whisper talaga ako narinig. Umano nga ako sa mga kasamahan namin eh. Sabi kong ganon, nagkikwentuhan ba kayo dyan? Hindi naman daw. Pero narinig ko talaga, parang alam mo yung may nagbubulungan na nagsasalita. Well, I don't know kung hallucinations ko lang ba yon nung time na yon. Kasi nung time na yon, skeptic pa rin talaga ako kay Sir Ed that time eh. I'm not gonna lie. Nung time na yon, medyo nabubulshitan pa ako kay Sir Ed nun. Kasi bago pa lang kami magkasama nun eh. Hanggang sa nakakita nga ako, di ba? Pero dinidebunk ko pa rin naman, pinipilit ko rin pa rin naman i-debunk yun kung ano yung nakita ko. Kasi ayoko kasing mapasok sa mentality nyo na pagka ako, totoo na. No! Kasama din ako sa pwedeng magkamali, pwedeng maging bias, di ba? Pwede ako magkaroon ng confirmation bias. Hindi lang porket ako yung nagde-debunk, ako na yung tama. Di ba? Katulad hanapin ko yun yung nasa nasa Clark. Papakita ko sa inyo ha. At panoorin nyo to. Sige, re-upload ko na to kasi natabunan na ito eh. Itong video na to. Siguro, ano ba ngayon? Thursday. Siguro Friday night, i-re-upload ko yun. Ayan o, itong video na to. Yan. I-re-edit ko na lang to kasi 58 minutes to, ang tagal nito eh. Ito yung kami dyan sa loob, yung nag-Spirit of the Glass kami dyan, na hindi gumagana yung Spirit of the Glass. Ang sabi sa akin ni Sir Ed, i-ano mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, may narinig talaga ako, men. Now, kung ano yung narinig ko na yun, kayo po ang bahala magsabi. Baka yun ay psychological ko lang, pwede. Pero vivid yung narinig ko talaga eh. Ayoko naman sabihin sa inyo kasi wala rin naman, ayoko naman ilaban sa inyo kasi wala rin naman akong maibibigay na patunay sa inyo na totoo yung sinasabi ko eh. Malay nyo, nagsisinungaling din ako, di ba? Pero mas maganda kayo yung magsabi sa akin. Hindi naman ako masasaktan kung ano yung, wag nyo lang kumumurahin syempre, di ba? Nagiging open naman ako sa inyo sa criticism pero ay mumurahin nyo ako. Wag naman. Pero magsabi kayo kung ano yung possible explanation nun. Kasi naalala ko dahil ganito din ang ginagawa niya dito sa narinig yan o, yung ganyan na ganyan din eh. mga salita. Parang malaking boses po na malaking boses po hindi ko po maintindihan. Oh yes, ganun. Ganun talaga ang ko. Yung sa akin, hindi malaking boses. Whisper yung yan, parang bumubulong siya. I-upload ko yung Friday night. Sige, i-edit ko lang ng
ng medyo konti. Kasi mahaba yun masyado eh. Mabuboring kayo dun. Boring yun. Yung pag, hindi pa ako masyado marunong mag-edit nun eh. Basta ang mentality ko nun, kailangan mapanood nyo ng buo. Pero, i-edit ko ng medyo madadigest nyo. Pero iba yung lingwahe. Tama ba? Opo, opo. Tayo ang sagot mo hindi. Po, Sabihin mo hindi. hindi po pwede. Hindi. Lalamig lang po ako. Tama pa yung bato ko. Totoo nga po bang hawak Malembang na. Mama Fe? Posible po yun. Itong katawan natin na tao, itong katawan natin, itong corporeal, hindi ito pwedeng makapasok sa kanilang mundo. So yung kanyang spirits, kukuhanin nila, dadalhin nila doon sa kanilang dimension at bibigyan ng panibagong katawan. So tayo naman ngayon ang nag-o-open ng kontrata o kasunduan sa kanila na pakikiusap na sana tigilan na nila. Ngayon at least naging malinaw na kaya pala ganito ang pinagdaanan namin. Salamat ng marami kay Sir Ed. Sana po hindi na po kami kambalain. So ito yung explanation ni Sir Ed dyan. May mga bagay daw kasi na hindi na sinama dun sa interview. Katulad nito, no? Sabi ganon, hindi daw balance yung pinapakita. Kasi may part daw dyan na inamin ng matanda na yung ninuno niya ay nag-aalay para humingi ng kayamanan daw. Then tapos sinabi ko doon na yung punso anay lang ang may gawa. Na kaya lang na-associate yun sa nuno dahil noong unang panahon ay talagang nakikipag-usap sila sa mga tao at kadalasan sa punso sila nakatapak dahil mga maliliit sila para kapag nakausap nila ang mga tao ay mas makakausap sila ng maayos at yun na ang nakasanayan ng mga tao. Sinabi ko walang nuno na nakatira doon dahil dimensional being sila. Sinabi niya yun. Ang punso kasi nung araw, 'di ba nakaumbok, 'di ba? Ang rasyonale kung ba't nakaugalian na sa nuno daw yung punso, kadalasan doon tumutungtong daw yung di umano'y duwende at doon kinakausap. So nagkaroon ng notion na nakatira sa punso. Pero yung punso, wala daw talaga yon. Hindi yun in-include sa interview daw, sabi ni Sir Ed. Pero sa punto de vista ng siyensya, ano nga ba ang laman ng Kasi wala tumpok naman na lupang ito? Termite kasi natural lang naman yan na nagagawa ng kanyang colony. So nagkataon lang sa lahat ng nilipatan niya siguro, merong nagbuo ng mound. Sa nangyayari Abi ganun ng mga anay. Nandito na naman to. Tumawag sa atin yung mga anay sa Samar. Nandito naman kawan natin. kasi sa mga taong may trauma, naghahanap sila ng dahilan kung bakit nangyari yung mga bagay-bagay na yon. Pwede. So minsan, sa paghanap nila, kumakapit sila sa isang bagay na parang mukhang imposible. Like yung nakikita na dahilan... Totoo yan. Proven naman yan. Kahit psychologist yung nagsasabi Sometimes, kailangan mong maghanap ng dahilan, di ba? Kaya namatay ang isang kapamilya dahil doon sa... Oo, mas madali kasing tanggapin yon. Parang ganito yon may isang na-disgrasya. Siyempre, mahirap kasing tanggapin na disgrasya yung kamag-anak mo dahil sa katangahan niyang magmaneho. Pwede mo kasi sabihin, hindi kasi sa lugar na yun, kilalang may white lady dun eh. I'm sure pinagpakitaan yan kaya na out of balance magmotor. Pwede yun kasi. Mas magaan kasi tanggapin yung ganon. Na meron ka masisisi. So, Sa kabila nito, si Feli wala raw planong gibain o sirain ang punso. Sa ganitong paraan lang din daw kasi niya nararamdaman na ang yumao niyang anak pirmi pa ring nandyan lang sa kanyang tabi. Mahal na mahal kita, Rachel. Sobra. Mahal na mahal kita. I miss you. Naks, I miss you. Thank you. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang i-re-upload ko yun since wala kasi akong exploration, dapat
twice a month ako eh. Si Solja kasi busy kaya hindi kami makalabas. Tsaka marami din ang gastusin. Bala ko sana yung sa Manila Hotel. 'Di ba? Maganda daw dun eh. Anyway, mga kababayan ko, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.